Hello mga kababayan, welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. So meron tayong pag-uusapan ngayon. Ang pag-uusapan natin ay yung tungkol sa survey na ginawa ng Pulse Asia at ginanap noong May 6 to 9, 2025 sa Philippines. So makikita natin ang resulta dito direct. So from aware at saka sa big trust and then undecided and then small no trust. Small trust at saka no trust at all. So unahin naman natin ito si Ferdinand R. Marcos Jr. na si BBM kasi isa itong japok sa mukha, isa itong sampal sa mukha, isa itong suntok sa buwan dahil siya ang administrasyon, nasa kanya ang budget ng taong bayan, siya ang namamahala, siya ang bibigay ng pera para sa kanyang mga tauhan at ipinapang-ayuda. Nasa kanya lahat ng resources sa Pilipinas. Pero bakit hinahanap ng mga tao ang brand of leadership ni Pangulong Duterte? Why oh why? At alalahanin nyo, si Pangulong Duterte ay nasa The Hague na detention center. At si BP Sara, bakit ang taas ng kanyang trust rating na meron siyang kasong kakaharapin at marami siyang kaaway. Yun, marami siyang kaaway sa politika pero marami siyang kaibigan na maordinaryong tao na kagaya ko at kagaya mo kung ikaw ay naniniwala sa kanya. Pero kung hinahanap mo yung CF, hala sige hanapin mo yan hanggang sa dulo ng iyong buhay. Hanapin mo yan. Okay, so basahin na natin ang resulta ng Pulse Asia survey. Ito, selected personalities, tatlo sila. So, si Ferdinand Marcos, ang aware ay 100 katao. Tapos, ang kanyang big trust ay 32% lang. Oh my gosh, hindi nakapasa. Out of 100, di ba, hindi ka makakapasa kung hindi ka makakuha ng 75%. Okay, ang kanya namang undecided ay 27%. At ang walang trust sa kanya, walang tiwala, naku, 42, baka kasali ka dyan. Sana bumuto ka na, nag-trust ka sa kanya. Pero wala tayong magagawa, andyan na yan. Hindi kayo naniwala sa mga survey, pero pag Duterte ang tagilid, masaya kayo. Ngayon, ang administrasyon ni BBM ang tagilid, so magagalit kayo. Hindi yan sa amin, sa Pulse Asia yan. Ang Pulse Asia kahit ano ay sinosurvey sa politika or whatever, mga business, basta mga tao na personalities na pwedeng mapagkakitaan nila, isinosurvey. Next, ang pangalawang personalidad ay si BP Sara, Vice President. So sa kanya, yung awareness ng tao ay 99 yung na-survey. Ganon. Tapos, sa Big Trust naman, ay 50. O, diba? Pasar. Pasar na pasar. Pwede kang 50 lagpak, pwede kang 50 na pasar. Okay. So, ang mga undecided ay 27. Ay, hindi, mali, sorry, 25. At saka, ang mga walang tiwala sa kanya ay 25 din. Pero mas malayo. Mas mababa doon sa 42%. O, di ba? Next, ito ang ating Tatay Digong. Maraming nagagalit kay Duterte, marami ang ayaw sa kanya, pero mas marami ang may gusto sa kanya, mas marami ang gustong magtanggol sa kanya. So, eto. Ang kanyang trust rating ay napakataas, 63%. You see? Nasa kulungan na siya. Wala siyang sinasabi. Hindi natin siya nakikita. Wala siyang propaganda. Wala siyang pera na binibigay kasi nasa kulungan na nga siya. So, ang undecided sa kanya ay 20. At saka ang kanyang small or no trust at all ay 17% lang. Sobrang baba. So, you see? Hanggang ngayon, ang Duterte family or si FPRRD ay hinahanap pa rin ng mga tao ang kanyang pamumuno. Yung kanyang pamumuno na nakafocus sa paghanap buhay, nakafocus sa pag-build, nakafocus sa pag-aayos ng bansa, hindi nakafocus sa pagtuligsa sa mga kaaway, hindi nakafocus sa pagkaso, sa pagpahuli sa mga
kaaway sa politika. Yun ang hinahanap ng mga tao. Yung pinuno na ang iniisip ay kabutihan at kaayusan ng bawat mamamayang Pilipino. Kagaya sa amin na OFWs, hindi namin makakalimutan hanggat nandito kami sa ibang bansa na ang Duterte lang administration ang nagbigay sa amin ng 10 years validity of passport. Siya lang. Nandito ako sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Nandito ako sa panahon ni Pinoy. Pagdating sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, doon lang po ako nagkaroon ng 10 years. At yun ay last 2020. 10 years na siya. Pero nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, nakatatlong green ako. Sa panahon naman ni Pinoy, nakaisang brown ako. 2 kasi na-continue pa. So yun yung klase ng pamumuno na hinahanap-hanap natin. So sige nga, let us try to see kung saan nakuha. So, dito, may sinasabi na RP. So, ang RP ay Republic of the Philippines, tapos yung location at saka class, o diba? May class A, may class ABC, may class D, may class E, o diba? Next, NCR, National Capital Region, Luzon, Visayas, Mindanao. So, dito si President Ferdinand Marcos sa kanyang trust, makikita natin na sa Republic of the Philippines, 32%. Tapos sa NCR, 42%. Siyempre, andun siya. Tapos yung Luzon, sa kanila yon. At saka yung Visayas, 38 lang konti. At sa Mindanao, grabe, 3% lang sa kanya. So sa ABC, 25%, sa D, 30%, at saka sa E. Ano kayo nasa E? Hindi natin malaman. Tingnan natin kung sino yung mga tao na nasa E. Sige nga, tingnan natin. Okay, unfortunately, hindi nilagay dito sa kanilang survey ko ano ibig sabihin ng ABC, kung ano sabihin ng Class D at sa Class E. Siguro ang Class E, mga majujurap, kagaya ko, majujurap. Okay, next, Vice President Sara, nasa trust tayo ha. VP Sara ay 50%, sa NCR 42, kagaya sila ni BBM, at saka sa Luzon ay 29, konti lang kasi baluarte niya ron. Pero bumawi naman sa Visayas 46% at sa Mindanao 97%. So yung 3 kasi napunta na sa kanya kay BBM. So sa ABC naman 44%, sa Class D 50% at sa Class E 65%. Diba ang taas? Okay, dito naman tayo kay Tatay Diggs. Tatay Diggs, former President Rodrigo R. Duterte, 63% yung kabuuan na 63%. And then yung National Capital Region, hawak niya 57%. At saka yung Luzon, 46%. Ang Visayas, 64%. At ang Mindanao, 97%. Ang taas, grabe no? Ano na siya? With high honors. Ang ABC naman ay 57%. At saka ang Class D ay 63%. At ang Class E, 75%. So, dito naman tayo sa undecided. Kay BBM, sa National Capital Region, 24. Sa Luzon, 36. At Visayas, 19. And Mindanao, 16 ang mga undecided. Sa ABC, 32%. Sa 27 naman, ang D at ang Class E, 14%. Na mababa. Next, Vice President Sara Duterte, undecided, 25%. Sa National Capital Region, 26%. Sa Luzon, 33%. At saka sa Visayas, 26%. At sa Mindanao, 2% lang ang undecided. Tapos sa ABC naman, 28%. At Class D, 25%. And Class E, 22%. So dito tayo kay Tatay Diggs. Pinakamababa ang mga undecided kasi nakapag-decide na sila. Dito. So 20% sa Republic of the Philippines, kabuuan. So 10% sa National Capital Region. Luzon, 30%. Visayas, 20% sa amin yon. Sa Mindanao, 2%. At ABC, 21%. At D, 20% at 16% sa Class E. Siguro yung mga undecided, sila yung nagugulahan. Siguro sila yung mga kakamping at saka mga yellow. O, dito naman tayo sa distrust. O, kay President Bongbong Marcos, sobrang taas, 42%. Sa National Capital Region, 33%. Sa Luzon, 23%. Sa Visayas, 42%.
Sa Mindanao, 81. Oh, grabe. Ano na siya? Walang honor. Next, ABC, 43%, Class D, 41%, at Class E, 46%. So, si Tatay Diggs naman dito sa distrust, yung mga hindi naniniwala sa kanya, yung naapektuhan ng tukhang, naapektuhan ng drug war na sinasabi nila. At totoo yun na merong drug war. Kaya lang pasaway kayo, kaya yun nagawa. Kasi kung hindi kayo pasaway, hindi niya gagawin. Ito, ang Republic of the Philippines, 17%. Tapos sa National Capital Region ay 33%. Siyempre, hindi sa kanya yun. No. And then, Luzon, 24%. And then, sa Visayas, 14%, yung distrust. At sa Mindanao, 1% lang, kagaya sila ni VP Sara. Sa class naman, ABC, 22%, at saka D, 17%, at sa E, 10%. Diba? Napakababa. So, ganun. Hinahanap nila ang branded na BP Sara Duterte. At Pangulong Digong. So, ito, tingnan nyo dito sa picture, oh, grabe, ang ganda ni BP Sara at si Tatay Diggs. At ito naman, uy, grabe naman kayo, nightlife news, ginawa niyo naman katakot-takot si PBBM. Bakit ganyan yung kanang picture? Sana hinanap niyo yung magandang picture. O ito, sabi dito sa Nightline News, sabi, mga Pilipino mas tiwala pa rin kay FPRD kaysa kay BBM. Based sa pinakabagong survey na inilabas ng Pulse Asia Research na isinagawa nitong May 6, 9, 2025, nakakuha ng pinakamataas na trust rating si dating Pangulong Rodrigo Duterte na may 63% big trust, 17% sa small no trust at 20% na undecided. Si Vice President Sara Duterte naman ay nakakuha ng 50% big trust, 25% small no trust at 25% undecided. So ito ang pinakamababa, samantala si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naman ang may pinakamababang porsyento ng big trust na nasa 32%. Naniniwala pa ba kayo? Kawawa naman. So, small no trust na 42% at undecided na 27%. Ito ay napakalaking sampal sa administrasyon na makinig ka, makinig ka. President BBM, sana naman. Unless, wag kang makinig dyan sa mga advisors mo. Kasi yung mga advisors mo ay sila ang nagpapahamak sa'yo. Lalo na yung pinsan mo na si Martin Romualdez na 14% lang ang trust rating. Tapos andyan pa, hoy, sana naman magising na kayo. So yun lang. Sana ay nasa mabuting kalagayan tayong lahat at gigising tayo muli bukas para magtrabaho ulit para sa ating mga pamilya. Bye-bye!